Sarah POV. Aalis na ba tayo, boss? Nakangiti kong tanong kay Boss Robby nang naabutan ko siya dito sa living room na halatang hinihintay ako. Napansin ko kaagad ang pagkunot ng noon niya habang nakatitig sa akin. Bakit yan ang suot mo? Nasaan na yung mga damit na binili ko sa'yo noon? Seryoso niyang bigkas habang sinusuyod niya ng tingin ng kabuuan ko. Halata sa mga mata niyang pagkadisgusto at para bang hindi niya nagustuhan na naka-uniform ako ngayon. Nasa kwarto. Hindi ko naman talaga sinusuot yun eh. Kaya nga may uniform ako dahil itong isusuot ko palagi sa tuwing umaalis tayo, boss eh. Seryoso kong sagot sa kanya. Sabay dampot sa susi ng kotse na nasa ibabaw ng center table. Pero nagulat na lang ako nang mabilis siyang lumapit sa akin at inagaw niya yon sabay hawak na din sa aking kamay. Magbihis ka. Yung komportable. Seryoso niyang bigkas. Pasimple ko namang hinilang kamay ko na hawak niya pero parang wala yata siyang balak na bitawan yon. Lalo kasing humigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Sa ganitong kasuotan ako komportable eh. Hindi po ba't sa bahay namang magulang mo lang naman tayo pupunta? Bakit kailangan ko pang magpalit ng damit? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sarah, please, wag nang maraming tanong. Sundin mo na lang ang nais ko kung ayaw mong hindi tayo lalabas ngayon pero sa kwarto ko ikaw matutulog. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiwi kasabay ng pagpapakawala ng pilit ng ngiti sa labi. Nabuang na naman si boss. Pinakialaman na naman ng attire ko samantalang ang ex-jowa niya na si Bubbles, hindi man lang sinita kahapon na halos nakapanty na. Ano pong klaseng damit ang kailangan kong isuot? Formal, semi-formal o pang bonggang kasuotan? Pilya kong tanong sa kanya. Napansin ko kaagad niya naman akong pinaningkitan ng mga mata kaya tatawa-tawa kung kaagad na nag-iwas ng tingin sa kanya. Ewan ko ba, feeling ko kasi talaga hinihigop niya pati ang kaluluwa ko sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin eh. Sabi mo sige na nga, magpapalit na. Mahinang muling bigkas ko sabay muling hila sa kamay ko na hawak niya pa rin. Wala pa rin yata siyang bitawan iyon at ramdam ko pa naman na sobrang init ng palad niya. Nanunot yon sa bawat himaymay ng aking ugat. Paano ko makakapagbihis nito kung hindi mo binibitawan ang kamay ko? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Pinilit kong ignorahin ang kakaibang damdamin na nararamdaman ko na naman. Bakit ba kasi ganito siya makatitig? Parang may ibig sabihin eh. Ipapakilala na kita kina mommy bilang girlfriend ko, kaya magbihis ka na. Seryoso niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ha? Ipapakilala? Hindi ba't ginawa mo niyan dati pero hindi nag-work out? Wag na lang kaya, baka maghiwalay. Awayan mo na naman ako eh. Kagad ko sagot sa kanya na sinabayan ko pa nga ng ilang beses na pag-iling. Bakit? Ayaw mo ba talaga sa akin? Wala na kami ni Bubbles at wala na rin akong balak na tumingin sa iba. Seryosong sagot niya sa akin. Para namang naumid ang dila ko. Hindi ako nakasagot habang titig na titig ako sa kanya. Magbihis ka na. Huwag ka na mag-isip ng kahit na ano pa man. Mahal mo man ako o hindi, bahala ka. Basta't isa lang ang sigurado ko, Sarah. Hindi ako papayag na maagaw ka ng iba sa akin. Gagawin kong lahat, matutunan mo lang akong mahalin. Seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik, pakiramdam ko sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pigil ko rin ang sarili ko na maluha or ano pa man, ngayon ko lang siya ulit nakitang nagsalita ng ganito, kaseryoso tungkol sa pag-ibig eh. Sino ba namang tangang hindi maiiyak gayong totoo mahal na mahal ko rin naman siya? Magbihis ka na habang kaya ko pang magpigil. Nakangiting bigkas niya sabay bitaw sa kamay ko. Dali-dali naman akong napatras at mabilis na tumalima. Mabilis ang hakbang na kagad akong pumasok sa kwarto. Dali-dali ako naghalungkat ng damit ni isusuot ko. Lahat ng mga pinamili niya sa akin dati hindi ko pa talaga nagagalaw. Wala pa rin akong nasusuot dahil bala kong ibalik ito sa kanya noon. Kaya lang, lumipas na lang ang maraming minuto, hindi pa rin ako makapag-decide kung anong isusuot ko. Lahat kasi ng mga kasuotang nakikita ko hindi talaga pasado sa preferences ko. Hindi ako sanay sa mga ganitong klaseng mga kasuotan. Sarah, matagal pa ba yan? Hindi ko pa nga napigilan na mapaigtad ng marinig kong panghinang pagkatok ni Boss Robby sa pintuan ng silid. Hindi na ako nag-isip ng kung ano pa man, basta ko na lang tinanggal sa hanger ang isang pares ng damit. Saglit lang boss, malapit na to. Taranta kong bigkas at mabilis na isa-isang hinubad lahat ng aking kasuotan. Pagkatapos noon, isa-isa ko nang sinuot lahat ng mga damit na wala akong choice kung hindi suotin na. Isa itong miniskirt with pink blouse outfit
At gano'n na lang ang gulat ko ng pagtapat sa salamin, bumagay ito sa akin. Oo, nakakailang pero sobrang sexy kong tingnan. Very elegant tingnan ang pink blouse at hindi umabot sa tuhod ko ang miniskirt na suot ko. Kaya naman kitang-kitang aking mapuputing hita. Sarah, ano ba? Tumatawag na si Mommy. Tayo na lang ang hinihintay. Narinig kong muling bigkas ni Boss Robbie. At mula sa pagkakapusod sa buko, basta ko na lang yung nilugay. Nag-apply lang ako ng lipstick bago ako nagsuot ng flat sandals at dali-dali nang lumabas ng silid. Naabutan ko pa nga si Boss Robbie sa mismong harapan ng kwarto na nakatayo't halata sa gwapo nito mukhang pagkainip pero kagad ding napawi yon habang sinisipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ano pong masasabi niyo, boss? Bagay po ba? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Ayos naman ang kasuotan ko kaya lang para akong hindi mapalagay. Lalo na't exposed talagang aking legs. Hindi ako sanay sa ganitong kasuotan. Of course. Perfect. Mahina niyang bigkas at mabilis na naglakad palapit sa akin. Mabilis siyang dumikit sa akin sabay hawi sa mahaba kong buhok at naramdaman ko pa nga ang isang malamig na metal na sumayad sa leeg ko. Shit, sinusuotan niya lang naman ako ng kwintas. Although binilhan niya ako dati ng alahas at nasa drawer ko lang naman yon dahil wala rin akong balak gamitin ng mga yon. Balak ko rin sanang isaoli sa kanya. Pagkatapos niyang isuot sa akin ng kwintas, hinawakan niya ako sa aking kamay at sinuot sa palasingsingan ko ang isang pamilyar na singsing. Kung saan-saan mo iniiwan ang ring na ito, nakangiti niyang bigkas habang sinisipat ko ng tingin ang kumikinang na alahas na nasa daliri ko na. Oo, ito yung ring na binili niya sa akin noong nasa Baguio kami, kasama ng iba pang mga alahas. Ang huli kong natatandaan na ipatong ko lang ito sa ibabaw ng mesa sa kusina dahil nagluto ako noon pero pagbalik ko wala na ito doon. Paano napunta sa'yo to? Nagtataka kong tanong sa kanya. Mag-usap lang ba tayo ngayon gayong alam naman nating parehong hinihintay na tayo ni Mommy? Or aalis na tayo? Nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi naman ako nakaimik, tulala pa rin ako nakatitig sa daliri ko kung saan makikita ang singsing na una niyang iniregalo sa akin. Ang singsing na milyon ng halaga at hindi ko maamin-amin sa kanyang naiwala ko. Let's go, mahina niyang bigkas sabay hawak sa kamay ko at marahang pagiya sa akin palabas ng penthouse. Katulad kanina ramdam kong init ng palad niya na nakahawak sa palad ko. Ang susi po, boss. Ang susi po ng kotse, akin na, mahina kong bigkas sa kanya. Isang mahinang pagtawa lang ang narinig ko sa kanya bago tumunog ang isa pa sa tatlong sasakyang nakaparada sa labas. Isa yung limited edition na Lamborghini na matagal nang nakapark dito sa parking area ng penthouse niya at ngayon niya lang yata balak gamitin. Sakay na, nakangiti niyang bigkas at siya pa mismo nagbukas ng pintuan ng sariling sasakyan. Sa kabila pong driver seat, boss, mahina kong sagot sa kanya. Nagulat na lang ako na maramdaman kong mahinang pagpisil niya sa ilong ko. Girlfriend/asawa kita at bakit pa boss ang tawag mo sa akin? Sakay na, sweetie, masyado na tayong late. Magagalit na naman si Mommy. Nakangiti niyang sagot kaya naman wala na akong choice. Kung hindi mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan at umayos ng upo. Pilit kong hinihila pababang laylay ng miniskirt sa pag-asang matatakpan man lang na kahit konti ang legs ko. Pero wala nang ihahaba pa. Sobrang nakakailang din si boss. Feeling prinsesa kung ituring niya na naman. Sa pagbukas ng pintuan sa driver's side, wala sa sarili na patitig ako kay Boss Robbie at muling nanigas na bigla na lang siyang dumukwang sa akin. Mahabaging ninuno, para ako naging tuod ng maramdaman kong paglapat ng mabango niyang katawan sa katawan ko. Pwede naman niya sanang sabihin na ikabit ko ng seatbelt ko at bakit siya pang kailangang gumawa. Ay, lalo tuloy nagarigo doon sa sobrang kabang puso ko. Ready? Nakangiti niyang tanong sa akin. Ni hindi ko na nga namalayan pang pagkabuhay ng makina ng sasakyan dahil tulala na ako nakatingin sa kawalan. Kung panaginip man ang lahat ng ito, parang ayaw ko nang magising. Basta pa naman palagi na lang siyang ganito at sweet sa akin. Feeling ko tuloy ang bait-bait niya naman talaga at kaya lang siya nagsusungit dahil sa akin. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa bahay ng mga magulang niya, abot ang kaba ng puso ko, hindi ako mapakali. Ano naman kaya ito? Sa ilang buwan ng pagtatrabaho ko sa kanya, ito ang kauna-unahang pagkakataong isinama niya ako sa bahay ng mga magulang niya. Although na-meet ko ng mga magulang niya noon pero nahihiya pa rin ako, lalo na sa mami niya si Priscilla Del Chavez Vito. Hindi ko kasi nakikitang boto or hindi boto siya sa akin para sa anak niya eh. Hey, relax, huwag kang mag-alala, sa pagkakataong na ito magiging maayos din ang lahat. Narinig kong bigkas ni Boss Robbie, kaya wala sa sariling napatitig sa kanya. Hindi pa nga nakaligtas sa paningin ko ang maaliwalas ng itsura na para bang tuwang-tuwa rin siyang magkasama kami. Parang gusto na namang bumigay ang puso ko.
Ang sarap kasi talaga sa pakiramdamang ganito yung wala kang iniisip na kung ano pa man at kasama mong lalaking mahal mo na hindi kayo nagbabangayan. Sana ganito na lang palagi si Robbie. Sana wala ng third party involved at kaming dalawa na lang palagi. We're here, nakangiting bigkas ni Boss Robbie pagkapasok namin sa isang mataas na gate. Kagad na bumulaga sa akin ang magandang bahay at ang malawak na kapaligiran. Katulad ng mansyon ng lolo't lola niya, sobrang lawak din ng buong paligid na akala mo wala kami sa Metro Manila. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng panliliit sa sarili ko. Kaya siguro parang ayaw sa akin ng mommy nitong si Robbie dahil alam niyang mahirap ako. Laking probinsya at salat sa yaman ng pamilyang pinagmulan ko. Baka iniisip nila na baka peperahan ko lang ang anak nila o hindi kaya, baka ginagamit ko lang si Boss Robbie, kaya dikit ako ng dikit. Hay, kung alam lang nila, anak kaya nilang palaging lumalandi sa akin. Hindi naman pwedeng iwasan dahil driver nga ako, hindi ba? Sana lang talaga hindi ako makatikim ng pagtataray ni Madam Priscilla. Kung hindi, magwa-walk out talaga ako. Bahala na, iba pa naman ang trip ngayon ni Boss Robbie. Ipapakilala niya na naman daw ako bilang kasintahan niya sa mga magulang niya. Well, wish ko lang na walang dramang mangyayari at magiging maayos din ang lahat. Habang nililibot ko kasi talagang tingin sa paligid para bang bigla akong sinampal ng kahirapan. I mean, sinampal ako sa katotohanan na mahirap ako at hindi talaga bagay na tratuhin akong special ni Boss Robbie. Speaking of special, nakababa na pala kasi yan ng kotse at nandito na siya sa may tagiliran ko. Nakatayo dahil pinagbuksan niya na naman ako ng pintuan habang nakalahad ang kamay niya at may matamis na ngiting nakaguhit sa labi. Let's go? So sobrang tamis ng ngiting nakaguhit sa labi niya, hindi ko tuloy mapigilan ang sarili kong pakatitigan siya. Why so gwapo kasi? Ang hirap niyang hindian dahil namalayan ko lang nakapatong kamay ko sa nakalahad niyang palad. Inalalayan niya akong makababa ng sasakyan which is, feeling ko tuloy sobrang special ko. Kuya, mabuti naman at dumating na kayo. Saktong pagkababa ko ng sasakyan. Ang nakangiting mukha ni Misty ang kaagad na sumalubong sa amin. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. May kasama pa siyang isa pang dalagita na sobrang ganda din. Mabilis na naglakad palapit si Misty sa amin at nakipagbeso pa talaga. Wala akong choice kundi ang sumunod sa agos ng buhay. Pansin ko kasi sa mga mayayaman ang hilig nilang makipagbeso-beso kahit na nakakailang dahil hindi naman itong kinasanayan ko. Kailangan kong makiayon. Nakakahiya naman kung iiwas ako, hindi ba? Ate, kamusta ka? Ang tagal din nating hindi nakita ha? Siya nga pala, kasin ko si Talia. Talia, siya naman ang sinasabi ko sa'yo na magiging asawa ni Kuya Robbie. Nakangiting pakilala ni Misty sa aming dalawa ni Talia. Kaagad naman tumatak sa isipan kung huling salitang binitawan niya. Magiging asawa daw ako ng kuya niya? Ngayon pa lang parang gusto ko nang maniwalang boto talaga tong si Misty sa akin. Kahit na ilang buwan kami hindi nakita, nasa akin pa rin palang kanyang loyalty. Char! Hello, sa wakas, nice to meet you po Ate Sara. Kayo po yatang kinukwento sa akin ni Ate Lucia na best friend niya doon sa probinsya. Kung saan siya dinala ng mga kidnappers at parang ikaw din yatang nabanggit ni Kuya Lucio na crush niya. Madaldal na bigkas ni Talia. Imagine, unang salita niya pero ang dami niya pang nabanggit. Magpinsan nga silang dalawa ni Misty. Kung ang pagiging madaldal ang pag-uusapan. Yes, ako yon. Nice to meet you din sa'yo. Kapatid ka pala ni Lucia? Kaya palang ganda mo nakangiti kong sagot. Wow, talaga po? Yes, kung ganun hindi niyo po rin inalis ang pag-asang posible na kung hindi man si Misty magiging sister-in-law niyo. Pwede pong ako na lang? Promise, mabait din pong pamilya namin. Ngiting-ngiting sagot ni Talia. Hindi ko naman mapigilan na magulat sa sinabi niya. Hindi ko lang alam kung nagbibiro siya pero kitang-kita kong kaagad na pagsimangot ni Misty na para bang hindi natutuwa sa sinabi ng pinsan niya. Diyos ko, ano bang meron sa akin at bakit feeling ko pinag-agawan nila ako? Gusto akong maging sister-in-law ni Misty. Ay gusto din ni Talia. Hay, sino bang pipiliin ko kung sakali? Talia, imposible yung pangarap ng Kuya Lucio mo na maging jowa si Sarah. Dahil kasal na kami. Seryosong sabat ni Robbie. Sabay hawak sa kamay ko tinaas yung sabay pakita ng suot kong sing-sing. Napansin ko pang kaagad na nanlaki ang mga mata ng dalawa nang akala mo gulat na gulat. Talaga kuya? Alam ba ito nila mommy at daddy? So ibig sabihin, official na asawa mo na si Ate Sarah? At soon magkakaroon na din ako ng pamangkin galing sa'yo? Nakangiting tanong ni Misty. Halata sa boses niya ang excitement samantalang si Talia naman ay napansin kong kaagad nang napasimangot. Kasal? Hindi pa no, hindi ako naniniwala. Wala pa namang party baka naman engaged lang.
Nakasimangot na bigkas ni Talia. Ayaw pa ring patalo na akala mo botong-boto talaga siguro sa akin para sa Kuya Lucio niya. Nakakatuwa naman ang mga dalagitang to. Ang kabang nararamdaman ko tuloy kani-kanina lang ay bigla ko nang nakalimutan. Dahil kina Talia at Misty pa lang ramdam ko ng mainit na pagtanggap nila sa akin. Ano pang hinihintay nyo dyan? Pumasok na kayo sa loob at nang makakain na. Sabay-sabay kami napalingon na marinig namin ang seryosong boses na biglang nagsalita sa hindi kalayuan sa amin. Ang mommy ni Robin nakitang-kita kung pagiging seryoso niya habang naglalakad palapit sa amin. Napansin ko pa ngang sinisipat niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa, sabay taas ng kanyang kaliwang kilay. Sa sobrang kaba ko wala sa sariling napahawak ako sa braso ni Boss Robbie. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo dito? Pasok sa loob. Seryosong bigkas ni Madam Priscilla kina Misty at Talia. Buong tamis ng meet ang dalawa bago mabilis na naglakad paalis. Diretso silang pumasok sa loob ng bahay. Sobrang lakas naman ang kabog ng dibdib ko. Feeling ko para bang ninervyusin na ako. Good evening po. Mahina kong bigkas na mapansin kong sinisipat pa rin ako ng tingin ni Madam Priscilla mula ulo hanggang paa. Naramdaman ko pa nga ang pagbitaw ni Boss Robbie sa akin at lumapit siya sa kanyang ina sabay halik sa pisngi nito. Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa namin kayo hinihintay ah. Masyado na kayong late. Seryosong tanong ni Madam. Kaagad tuloy ako napayuko. Ramdam ko na rin ang pamamawis ng aking kamay dahil sa naramdaman kong nerbiyos. Ma'am, paano hindi kami malilate? Bigla-bigla tong invitation nyo. Sagot naman ni Boss Robbie sa kanyang ina. Feeling ko kasalanan ko kung bakit late kami. Masyado kasi akong pabebe at ang tagal kong magbihis kanina. Mukhang hindi mo yata na briefing yung girlfriend mo sa tamang gawain ha? Yuyuko na lang ba siya dyan? Narinig ko muling bigkas ni Madam Priscilla. Hindi ko maintindihan kung kinakausap niya ba ako or pinaparinggan. Sorry po, mahina kong sagot. Ano bang dapat gawin? Heist ma'am, huwag niyo namang takutin si Sarah. Alam mo namang hindi pa sanay yan sa inyo eh. Narinig ko muling bigkas ni Boss Robbie. Fine, sige na, mauna ka na muna sa loob. Hayaan mo munang makausap ko si Sarah. Seryosong sagot naman ni Madam Priscilla. Lalo naman akong kinabahan. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Kailangan ko na talaga sigurong i-ready ang sarili ko at pilitin na wag masaktan sa kung ano man ang sasabihin niya sa akin. Ma'am, gutom na ako at kung gutom na rin si Sarah. Pwede bang mamaya mo na lang siya kausapin, please? Halata sa boses ni Robbie ang pakiusap habang sinasabi ang katagang yon. Kung kanina mo pa kami iniwan dito tapos na sana kaming mag-usap. Sige na, iwan mo na kami Robbie. Sa pagkakataong ito ramdam ko ng inis sa boses ni Madam Priscilla. Diyos ko, ano kayang pakay niya sa akin? Nagumpisa pa lang kaming maging okay ng anak niya tapos eto na naman. Wala sa sariling kaagad na nagangat ako ng tingin at tumitig kay Robbie. Sabay nagpakawala ng pilit ng ngiti sa labi. Walang mangyari kung magmamatigas pa siya. Mas maigi na rin sigurong iwan niya na muna kami ng mommy niya para matapos na ang pag-uusap na ito. Okay, kung ano man ang sasabihin ni mommy, huwag kang magdalawang isip na sabihin sa akin, sweetie. Promise, handa kitang ipaglaban sa kanila. Seryosong bigkas ni Boss Robbie na labis kong kinagulat. Harap-harapan ba naman niyang sinabi ang katagang yun eh? Ni hindi man lang niya naisip na naririnig yun ng mommy niya. Alis na, ang dami pang sinasabi eh. Pinapalabas mo pang masamang ugali ko. Narinig kong bigkas ni Madam Priscilla. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Boss Robbie bago siya dahan-dahang naglakad paalis. Hindi ko naman napigilang masundan na lang ito ng tingin hanggang sa nakalayo na siya sa amin. So, kamustang relasyon mo sa anak ko? Nahiya ako napatingin kay Madam Priscilla na bigla na lang siyang nagsalita. Nahiya ako muling napayuko. Oo, matapang ako pero ibang usapan pala talaga kapag kaharap mo ng mommy ng lalaking mahal mo. Nakakakaba at nakakaubos ng energy. Ayos naman po. Kahapon lang ang ulit po kami nagkabati. Mahina ko sagot sa kanya. Kahapon? Bakit kahapon lang? Gayong palagi naman kayo magkasama. Ine-expect nga namin na may laman na yung tiyan mo eh. Dahil nasa isang bubong naman kayo nakatira. Seryosong sagot niya kaya wala sa sariling napaangat ako ng tingin. Kagad ko nang pansin nakataas ang kilay ni Madam Priscilla habang nakatitig sa akin. Naku, mali pong iniisip niyo madam. Wala pong nangyayari sa aming dalawa ni boss. Employer-employee lang po ang turingan namin. Mabilis kong sagot na sinabayan ko pa ng makailang beses na pag-iling. Kaagad namang napakunot-noo siya sa akin. Anong ibig mo sabihin? Sinasabi mo ba sa akin ngayon na wala pang nangyayari sa inyo ng anak ko? Seryosong tanong niya. Opo, wala po talaga. Paramis po. Nagsasabi po ko ng totoo madam. Kinakabahan kong sagot. Ang nerbiyos na naramdaman ko kanina ay para bang biglang nadagdagan.
Saan kaya niya nakuha ang idea na may nangyayari na sa amin ng anak niya? Nagsasama lang naman kami sa isang bahay pero hindi naman kami nagsasama sa isang silid. Talaga? Well, nakakapagtaka yun. Sa sobrang pagiging palakero ng anak kong yan, unang araw niya palang nakikilala ang isang babae kung saan-saan na humahantong ang lahat. Mukhang nahanap na nga ng anak kong magiging katapat niya. Narinig kong bigkas ni Madam. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko ng boses niyang tuwa. Kaya naman bigla ko nagangat ng tingin at nagulat na lang ako. Dahil sa pagkakataon na ito, ay nakangiti na siya.